Narito na po ang episode 62 na magandang dilag mga kapuso, araw ng Miyerkules. Nadatnan nga sila nito ni Blair at talagang gulat na gulat ito. Halos lumuwa ang mga mata nito sa kanyang nakita. Sinisi niya syempre si Greta at hindi niya pinakinggan ang mga paliwanag ni Jared. Sabi ni Jared, inabutan kasi kami ng malakas na ulan kaya dito na kami nag-stay sa may kubo. Dito na kami dinatnan eh. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, Jared. Inaakit ka ng ahas na babaeng yan. Ano? At dito pa talaga nyo piniling pumunta sa napaka-cheap na lugar na ito? O talaga namang gusto nyo talaga ma-upgrade yung kagalingan ninyo sa pagsisex, sabi niya, no? Sabi naman ni Greta, grabe ka naman, Blair. Watch out naman yan sa mga sinasabi mo bago ka mahusga. Sabi naman ni Blair, o bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. That's a fact. Kasi talagang inaakit mo yung nobyo ko. Sa oras na makita ko pa na inaakit mo yan si Jared, talagang sisirain ko na yung pagmumukha mo at buong pagkatao mo. So sinapunutin niya si Greta, nagkasabuntan na naman sila. Hindi na nga siya pinapatulan ni Greta eh. Mas nakalamang dito si Blair, sabi niya aray. Sabi ni Greta, binilaan niya. Sabi naman ni Jared, stop na nga Blair, tumigil ka na nga. Alis tayo. Sabi niya, no? So umaawat si Atty. Eric. Talagang nagsuguran pa rin. Sabi naman ni Greta, no, ikaw, napakasama talaga ng pag-uugali mo. Pwede mo namang alamin muna bago ka sumugod. Sinabi niya, no, talagang nagkasagutan sila dito. At talagang pikon na pikon itong si Blair kasi nga sinabihan siyang praning. Alam mo maganda ka eh. Kaso praning ka, hindi mo muna inaalam ang sitwasyon. So gumitna na nga rito si Atty. Eric kasi si Greta naman ang sumugod para saktan si Blair. Sabi niya, pwede ba Jared, huwag mo akong pangunahan, alam ko ang gagawin ko. Kasi sabi kasi ni Jared, ikaw na ang bahala kay Greta. Alis na kami ni Blair. Talagang sila, no? Talagang mainit talagang tungo ni Blair dito kay Greta kahit anong gawin niya. Kasi kahit sino naman talaga mag-iselos eh, dahil nakita niya talaga na pare silang nakaubad. Wala silang mga saplot, halos mga underwear lang ang suot nila. Kinaladkan ni Jared itong si Blair at nasasaktan nga ito. At si Atty. Eric, nilagyan niya na ng tuwalya itong si Greta at umalis na rin sila. Samantalang itong si Blair, hindi siya kinakausap ni Jared. Sabi niya, babe, ba't ba hindi mo ko sinasagot yung mga tanong ko? Sabi naman ni Jared, no, nakailang rounds ba kayo nung Gretang no? Sinabi ko naman sa'yo, di ba Blair, wala nangyari sa amin. Tama na. Alam mo kung ganito lang din naman, hindi ko na alam kung ipagpapatuloy pa natin yung kasal. Sabi niya, no? Samantalang si Greta naman, oy, attorney, ba't ba hindi mo ko pinapansin? Wala kang kibo kanina pa. Kailangan pa ba kitang pektusan? So, iniisip mo rin ba yung iniisip ni Blair? Pares lang ba kayo na iniisip? Sabi ni Atty. Eric, no? Hindi sa ganun, Gigi. Hindi ganun ang iniisip ko. Ang naalala ko lang, yung mga titig mo kasi kanina kay Jared eh. Tingin ko, parang may feelings ka pa rin sa kanya. Alam mo si Jared, siya antay lang ba't nasira ang buhay mo. Samantalang si Jared naman, sabi niya, no, so mamatay na ang nagsasabi ng sinungaling. Sabi naman ni Blair, no, so wala kang karapatan na akusahan ako ng ganyan. At wala ka rin karapatan na akusahan akong sinungaling na nagchichit ako sa'yo. Sabi naman ni Atty. Eric, alam mo ang kailangan mo yung lalaking tapat at magmamahal sa'yo, yung tatanggapin kung ano ka. Sabi naman ni Gigi, no, hay, heto na naman tayo eh. Ano bang gusto mong tumbukin na attorney? Samantalang itong si Jared, nawala na talaga ng gana kay Blair. At umalis na nga siya, sasakay na nga siya ng sasakyan. Pinigilan siya ni Blair, sabi niya, babe, sorry na. Alam mo kailan naman ako naging parang ito sa mga nakikita ko eh. Pero pwede ba kalimutan na lang natin itong nangyari ngayong gabi? Sorry na, mahalaga sa akin ng kasal. Please, seryoso ka ba sa mga sinabi mo? Talagang nakiusap si Blair, no, kasi nga desperada siya. Gusto niya na talagang makasal sila. Hanggang sa umalis na nga sila at napagkasunduan na nga nila na hindi na nila ito pagkatalunan pa. Samantala, biglang tumawag si Nanay Luisa kay Atty. Eric at sinabi nga ni Atty. Eric na nag-iabala kasi ako dahil sa mga nangyari. Pasensya na po at hindi ko agad binalita sa inyo. Nakasama ko na po si Gigi. Huwag na po kayo mag-alala. Ngayon nagulat siya. Sabi niya, ano po? Yun pala, bigla na agad silang umuwi at sinama niya si Gigi.
Nakita na sila, sabi ni Nanay Luisa, kamusta ka anak? Ano ba kasi nangyari sa'yo? Sabi naman ni Gigi, no, Nay, mamaya nyo na po ako kamustahin. Unahin po muna natin ngayon si Donna. Ano po ba nangyari? Sabi niya, no. Sabi kasi ng mga katrabaho niya, lumabas daw sila ng laundry shop ng pasado alas 5. Nag-aabang lang daw sila ng jeep. Ngayon, bigla na lang daw dinakip si Donna. Wala man lang daw plate number yung close tinted van na dumakip sa kanya, pati yung mga lalaki hindi naman daw nila namukaan dahil sa sobrang bilis na pangyayari. Ngayon biglang may tumatawag sa cellphone ni Greta. Sabi niya, bakit merong unsaved na contact number na tumatawag sa cellphone ko? Samantalang tayo lang naman nakakaalam ng cellphone number na to. Sabi naman ni Attorney Eric, sige sagutin mo Gigi, baka yun yung taong dumakip kay Donna. So nagkamustahan sila ni Mayor. Sabi ni Mayor, kumusta ka na? Magkwento ko naman kung paano ka nakaalis sa mental facility. Balita ko wala ka na dun. Alam mo, kung gusto mo maligtas ang kaibigan mo, kailangan makipagkita ka sa akin ngayong gabi. O bakit parang napipi ka na yata, Gigi? Ngayon, samantalang itong si Jared, inaalala niya, no? Sinasariwa niya yung mga pagkakataon na magkasama sila ni Greta. Talagang nahumaling siya kay Greta, no? Nababaliw na siya. Samantalang katabi niya si Blair. Tulog na ito. At iniwan niya muna ito, pumunta siya sa sala para isip-isipin itong si Greta dahil nababaliw na nga siya. Samantalang pinapunta nila ng 10 oras ng gabi si Sophia sa bahay ni Attorney Eric para mag-usap sila sa mga pinaplano nila. Ngayon nahuli si Sophia nito ni Luisa at galit na naman, sabi, at talagang pinapunta mo pa yung babae niyan dito? Sabi ni Sophia, no, Luisa, kung maaari lang, iligtas na muna natin si Donna, magtulungan na muna tayo ngayon. Nandito ako para tumulong. Willing akong tumulong na mailigtas ang kaibigan ng anak mo. Kaya please lang, ceasefire na muna tayo. Isang tabi muna natin ang mga galit natin sa isa't isa. Sabi naman ni Gigi, na ipinapunta ko po rito si Tito Sophia para tulungan tayo. Minungkahi naman ni Attorney Eric na humingi na tayo ng tulong sa mga pulis. Sabi naman ni Greta, alam naman po natin na mayroong connection si Mayor Magnus sa mga pulis. Baka po mabaliktad pa ang mangyari, tayo pa ang mapahamak. Pupuntahan ko po si Donna, sabi naman ng nanay niya. Tutol ako sa mga gusto mo anak. Mapapahamak ka lang, ilalagay mo na sa peligro ang buhay mo. Hindi naman natin alam kung totoo nga talaga na ilalabas ng Mayor Magnus na yun si Donna. Baka pain lang to. Sabi naman ni Sophia, no, tama si Luisa, sang-ayon ako sa kanya. Tuso yung Magnus na yan. Kaya kailangan talaga pag-isipan natin to na maigi. Sabi naman ni Greta, kailangan handa ko pong ibuwis ang buhay ko. Obligasyon ko pong iligtas ang buhay ng kaibigan ko. Dahil ako po ang dahilan kung bakit siya napahamak. Kailangan ko pong ilagay sa peligro ang buhay ko, alang-alang na sa kaibigan ko. Hindi niyo na ako mapipigilan. Ililigtas ko siya. Sabi naman ni Sophia, pwede kong kontakin ng mga bodyguards ko para iligtas si Donna. Pero wag ka nang sumama, Gigi. Ngayon ang tanong, paano natin mahanap ang lokasyon nila? Biglang naalala ni Luisa, nung araw kasi na tinorture ako, dinala nila ako sa may lumang warehouse ng Capsule X. Baka doon dinala si Donna. So napagdesisyonan na nila na sasama nga itong si Gigi kasama ang mga bodyguards ni Sophia, at nagmungkahi na rin si Attorney Eric na kasamahan niya si Greta at handa rin niyang ibuwis ang buhay niya. At huwag kayong mag-alala, Ma'am Luisa, poprotektahan ko po si Gigi. Ako po muna ang kikilos bago siya. Poprotektahan ko po siya kahit anong mangyari. At ito na nga, wala na nga nagawa si Luisa, no, para kay Gigi. Dahil kagustuhan talaga nila ito na mailigtas si Donna. Isa lang naman talaga ang hangarin nila ang mailigtas si Donna, pero hindi mawala sa alaala niya, sa iniisip niya na yung kalagayan ng anak niya is baka malagay ito sa peligro. Kaya sabi niya, hindi na kita mapipigilan sa pagkakataong ito. Tanging hiling ko na lamang ay mag-ingat ka. Dalhin mo tong rosaryong to. Protection to para gabayan ka ng ating Panginoon. Tanging hiling ko lang at tanging pagdarasal ko lang ngayon kung mailigtas ka anak sa kapahamakan. Nagyakapan na sila kasi baka ito yung unat huli nilang pagkikita Umiiyak na rin si Greta. Samantala, tumawag na nga itong si Gigi kay Magnus. Sabi niya, oh hello Gigi, nasan ka na? Sabi ni Gigi, no, nandito na ako sa labas ninyo sa may bakuran. Kanina pa, sabi niya, no, puntahan nyo. Kailangan nyo makita yung babae niya dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Kinausap ni Mayor Magnus yung mga tauhan niya. Ngayon, biglang bumalik yung mga tao niya. Sabi niya, Mayor, wala naman po sa buong paligid. Inikot na nga po namin buong bakuran Wala ho yata yun
Ngayon, nakita ni Mayor Magnus na meron palang drone. Meron drone doon sa kalangitan. Yun. Talagang bago bago pumunta si Gigi, talagang siniguro muna niya na ilabas muna ni na Mayor Magnus si Donna. Kasi napag-usapan nila na ilabas mo muna si Donna bago ako lumapit sa inyo. Siguraduhin nyo munang pakawalan nyo siya bago ako makapagkita sa inyo. Nakita nila meron drone. Very clever, no? Napakatalino ng plano ni na Sophia, no? Naglagay talaga sila ng drone para makita nga naman ni Gigi kung inilabas nga naman ni Mayor Magnus itong si Donna. Sabi ni Mayor, no, naisahan tayo ni Gigi. Naisahan na naman tayo. Samantala, nag-aabang sa mga sa likod ng puno itong sina Atty. Eric saka si Greta. Hinihintay nila yung kanilang backup. Yung kumbaga entrapment, di ba? Lolokohin nila yung mga tauhan ni Magnus, yung mga bantay. Dumating na yung van. Nakakapatong episode na to, nakaka-tense. Dumating na. Kunwari, naliligaw, nagtatanong sila. Sabi niya, boss, saan ho ba dito yung may sinabi siyang pangalan eh. Sabi ng mga tauhan ni Magnus, di kami pamilyar eh. Wala naman nun dito eh. Parang ngayon lang namin narinig yan Sabi. Ngayon, habang kinakausap ng mga tauhan ni Sophia, yung mga goons ni Magnus, bigla naman dumaan itong sina Atty. Eric saka si Gigi sa likuran. 'Di ba? Naging tulay yung mga tauhan ni Sophia para makatawid itong sina Gigi at mapuntahan nga nila yung lumang warehouse ng Capsule X. Napuntahan na nila, nakasilip sila sa bintana at nakita nila nasa loob si Donna, nakaupo at walang malay. Sabi ni Atty. Eric, "Teka, wag ka muna lalapit, merong bantay." Merong bantay na isa. Ngayon, habang naghihintay sila doon sa kalagayan nga ni Donna, ito namang lokong Jared na to, wrong timing. Tatawagan si Greta, kakamustahin tungkol nga sa mga nangyari kanina. Sabi niya, ay teka, baka tulog na yun, baka nagpapahinga na rin yun, pero sige, tatawagan ko na rin. Nung bigla nagring ang phone ni Greta, narinig nung lalaki, sabi niya, "Sino yan? May tao ba dyan?" Sabi ni Atty. Eric, "Kailangan mong i-hook ng cellphone mo ngayon na." Ngayon, paglabas yung lalaki, pinampas ni Atty. Eric ng tubo sa likod, sa ulo yata, hanggang sa nawala ng malay yung lalaki. Ngayon, nakapasok na nga silang dalawa sa loob para tulungan nga itong si Donna. Napuntahan na nga nila si Donna at wala itong malay. Sabi niya, "Beshi, nandito na ako, ililigtas ka namin." Ngayon, nahuli sila ng isang lalaki. Sabi niya, "Taas ang kamay, huwag kang gagalaw, umarap ka sa akin ng dahan-dahan. Siguraduhin mo lang na huwag kang kikilos na masama, kundi papaputukin ko pa sa'yo." So, tumaas na sila ng kamay, silang dalawa ni Gigi. At lumingon na nga itong si Atty. Eric na mukhaan na siyang ng bodyguard ni Mayor. Buti na lamang isang bodyguard lang to nandito kasi nga tinawagan sila ni Mayor Magnus. Sabi ni Mayor Magnus, "Bantayan ninyo yung bihag nating babae. Baka meron nang nakapasok doon." So ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso. Grabe, no? Sobrang intense talaga ng mga eksena rito sa Magandang Dilag. Kaya ito yung maganda eh. May halo kasing suspense, di ba? Merong halong action. Talagang kapanapanabik na eksena at talagang hindi mo talaga pwedeng hindi panoorin at subaybayan itong Magandang Dilag. Kasi nga, meron na namang bagong mangyayari. Dito natin naalamin kung magtatagumpay ba si Atty. Eric at si Gigi na maililigtas itong si Donna, yung best friend niya. At ngayong linggo na yata magaganap ang kasal ni Jared at ni Blair. Kasi pinakita sa teaser, di ba, ng GMA Network, hindi matutuloy ang kasal nila dahil nag-back out or nag-walk out itong si Jared. So, maraming ganap ang dapat nating panoorin at huwag palalagpasin. Dito lamang yan sa Magandang Dilag at dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, happy viewing, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.